Purihin ang Panginoon. Yes. Okay. Mga kapatid, welcome back sa ating minamahal na kapatid, Kuya Mike. No? Pagpatuloy po natin ang ating simulan nung nakaraang last Friday, ang tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus Christ. Kuya Mike, we are tackling every Friday yung teaching about the statement of faith, no? So natapos na po namin yung tungkol sa Holy Scripture at ngayon po sa theology, doctrine of God. So nakarating na po kami dito sa deity ni Jesus Christ. So, Panginoon, maraming salamat, Lord. Holy Spirit, help us, O God, in our short Bible study. Ayan mo, Panginoon, na ikaw magpaliwanag sa aking mga kapatid. Mga kapatid, ulitin ko lang, yung nakaraan po, kasi yung ibang mga kapatid natin na wala dito, i-wrap ko lang yung talakay po natin nung last Friday. It's about Jesus Christ, no? Actually, ang statement of faith number 3 po natin ay sinabi, we believe Jesus Christ was God, manifested in flesh, through God and through man, conceived by the Holy Spirit and born of Virgin Mary. Okay, so, ano yung mga nagpapatunay na si Jesus Christ ay talagang Diyos? Ito yung mga proof. Bilisan ko lang. It was fulfilled prophecy, no? So, itong sinasabi doon sa Matthew chapter 1 verse 23, sinabi doon, binanggit ni Matthew, no? Ng writer ng Matthew, na inulit lang niya yung prophecy. Na sinasabi doon, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. No? Ito yun. So, pangalawa, ito yung tagpo na kung saan si Jesus Christ ay pinagbintangan na nag-blasphemy, nag-commit ng blasphemy ng mga Jew, no? Tapos sabi doon, when Jesus saw their faith, he said to the paralytic man, your sins are forgiven. Kasi, di ba, paralytic, pinagaling ni Jesus Christ. No? Binanggit, kinuot ni Jesus Christ ang word na ito na your sins are forgiven. No? So, ang mga iskriba na nandoon ay nagtataka, sabi nila, di ba Diyos lamang ang pwedeng makapagpatawad? No? Ang taong ito, sabi niya, ay walang karapatan, di ba? Kasi hindi sila niwala na Jesus Christ ay Son of God, no? Sabi niya, why this man speak like that? Sabi ng mga eskriba. So, sabi nila, nag-commit siya ng blasphemy. Who can forgive sins but God alone? No? So, dyan na i-practice ni Jesus Christ yung authority niya, amen, no? Na mag-forgive. Because he has the authority, no? Hindi siya nag-commit ng blasphemy because he is God. Amen. No? Okay, so number 3, binanggit din ni John, no? The beloved, ang writer ng John. Yung binanggit niya na in the beginning was the Word, no? A word, Bebo, and the Word was with God, and binanggit niya, who is this Word? Jesus Christ, no? And the Word was God. No, ang binanggit niya dito, yung word na to, si Jesus Christ is the Word of God. No? At doon sa John chapter 1 verse 14, nasagot po yan, at binanggit doon, and the Word became flesh and dwelt among us, and yes, we have seen His glory. Naging witness po ang mga disciples doon sa mga kapangyarihan na pinakita ni Jesus Christ, no? Kaya sinabi ni John. Sa John 5:18, meron din dyan na si Jesus Christ ay nag-break down ng Sabat.
So, sabi niya doon, this was when the Jews were seeking all the more to kill him because not only was he breaking the Sabbath, but he is calling God his Father. No, tinawag ni Jesus Christ, narinig niya lang na tinawag ni Jesus Christ na ang Diyos, Ama niya. Oh, so, ang sabi nga rin, hindi nila naintindihan, no? Kaya si Jesus Christ, talagang Diyos kasi, tinatawag niya, sabi niya, tinuturo niya, sabi niya, this is how you pray, no? No? At ilang bisis sinasabi niya na I am the way, the truth, no, diba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. No? So, yan ang number 4. Number 5, si Jesus Christ, nung nagkatagpo sila ni Tomas, na nagdududa si Tomas, sabi ko sa mga kasama ng disipulo, na nag-resurrect si Jesus Christ. No? Ayaw niya maniwala, kaya doubting Thomas. No? Sa maliban lamang, sabi niya na maitusok, sabi niya yung kanyang daliri doon sa pinagdaanan ng pako. Maniwala ko, saka pa lang ako maniwala. Kaya nung nagpakita si Jesus Christ, sabi niya, put your finger here, sabi ni Jesus Christ. No, sabi niya kay Thomas, and see my hands, and put out your hands, and place it in my side. Ito daw, yung dinaanan ng tinusok yung gilid na gilid ni Jesus Christ. Sabi niya, do not disbelieve, but believe. No, sabi ni Jesus Christ. Then, Thomas answered him. Tinawag niya si Jesus Christ. Ano tawag ni Thomas kay Jesus Christ? My Lord and my God. Tawag niya kay Jesus Christ, my Lord and my God. No? Tapos ano sabi ni Jesus Christ? Have you believed because you have seen me? Ang karugtong niyan, blessed are those who have not seen me but believe. Tayo yun. Hindi natin physically nakikita si Jesus Christ. But we believe that Jesus Christ is true. No? Na totoo na nandito po siya noon, 2,000 years ago. At siya po ay pinapaniwalaan po natin na Diyos, Son of God. Tama? Philippians chapter 2 verse 5 to 7, have this in mind among yourself which is yours in Christ, who though he is in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made himself nothing. Ang ibig sabihin, kahit siya po, he is a good example of a humble person, no? Nagpakumbaba siya, although na he is in the form of God, he is God, pero tinanggap niya na ano siya dito sa lupa, maging flesh siya, no? Mag-incarnate siya into flesh upang matupad po yung plano, ultimate plan of God na tayo po ay ma-reconcile sa Kanya. Yung ginawa niyang pagpapako, pag-amin, no, ng mga pausa na dapat tayo ang tatanggap. Okay. Jesus is God because He is worship. Isang katangian ng Diyos ay sinasamba siya. Tama? Ito yung mga scripture. Ang scripture ang sasabi, no, ipapakita ng scripture, hindi gagawa-gawa lamang na talagang si Jesus Christ ay sinamba. Ito po yon. Ang Diyos Ama or God the Father called the Son as God and He told the angels to worship Him. Ayan, sa verse 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak. Sabi niya, kanino, sabi niya, sapagkat sino mga anghel ang sinabihan ng God, the Father, na kayo, mga anak ko, no? At sabi nga niya, at ako'y magiging ama ninyo, no? At siya'y magiging aking anak. Wala. Diba? Wala siyang sinabihan ng mga anghel na gano'n. Pero sa verse 6, at muli nang dinala niya ang panganay sa kalupaan ay sinabi at sambahin
Sabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yan, sabi niya, let all the angels of God worship Him. No? At ito po, verse 7. Ito yung verse 8. Ngunit tungkol sa anak, ay sinasabi niya, ang iyong luklukan, anong sinabi niya dito? Tinawag niya yung Son of God. Tinawag niya na Diyos. Sabi niya, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Na, tapusin ko lang to, kunti lang to, para next week, Trinity na po tayo. Ito, ang three wise men. Ito ang three wise men, nung sila po ay dumating doon sa sabsaban, o doon sa bahay ni Joseph at Mary, o doon sa may kinaroonan ni Jesus Christ, sinamba ng mga three wise men. Sabi na no, I'm going into the house. They saw the child with Mary, his mother, and fell down and worship Him. Diba? O sinamba siya. Bata pa lang siya noon, sinamba na siya. O Matthew chapter 14 verse 33. And those in the boat worship Him. Naalala niyo yung si Peter, nakita ni Peter si Jesus Christ naglalakad sa tubig. Tapos naglakad din si Peter, no, nung makita niya, pero no, lumubog siya dahil doon sa unos. No? Sa unos na dumating. At nung pagkatapos nun, ito na nangyari. No? Yung mga nasa sa bangka, no? Ayun namangha doon sa nangyari, no? At nakita nila ang kapangyarihan ni Jesus Christ. And behold, sabi niya, sabi niya, and those in the boat worship Him, saying, truly, you are the Son of God. Kailangan mga disciple yun. Nag-worship sa Kanya. Okay, John 9, verse 38. He said, Matthew 28, ba? Matthew 28, and behold, Jesus met them and said greetings, and they came up and took hold of His feet and worshiped Him. No? John chapter 9, verse 38, and he said, I believe, and he worshiped Him. Ito yung may sakit, no? Na pinagaling din ni Jesus Christ. Hebrews chapter 1, ito yung binanggit ko na kanina. Hebrews chapter 1, verse 8, ito yung tinawag niya ng Father na si Jesus Christ ay Diyos, no? Okay. Luke chapter 24 verse 52, and they worship Him and returned to Jerusalem. Basahin niyo yung ano na yan. Nandoon, pinadala ko na sa group. Nasa PDF yan. Okay, basahin niyo yung chapter na yun. Ito, sa Philippians chapter 2 verse 10, so that the name of Jesus, every knee should bow in heaven and earth and under the earth, in the name of Jesus. Bakit mag-bow down kung tao lamang siya? Diba? So, ibig sabihin, we conclude that Jesus is God. Revelation chapter 4 verse 10. The 20 elders, which is composed of 12 elders, 12 tribes in the Old Testament, and 12 disciples in the New Testament, excluding Judas, hindi na siya kasali. Sila po ang composition ng 24 elders. No? Sabi doon, the 24 elders fall down before Him. It is Jesus Christ. Fall down. No? For He is seated on the throne. Diba si Jesus Christ, He is in the throne at the right side of God the Father. No? Seated on the throne, and worship Him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, no? Wala na. Okay, hanggang dyan na lang po. Basahin na lang nyo yung mga reference. Okay? Na nagpapatunay na si Jesus Christ totoong Diyos. Amen. Para the objective of this teaching is to convince tayo lahat
na si Jesus Christ, na sinasamba natin, Diyos, may supported by the Scripture. No? Basahin niyo yung pinadala ko. It will help us. So, pag may mga magtanong, alam na natin sila sasagutin. No? That is our mission to lift up the name of Jesus. Because the world, ang mundo, kailangan si Jesus sa buhay ng mga tao. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Okay, next Friday, we will tackle the Trinity, the teaching about the Holy Trinity.